Sa pagitan ng baha at init, ang hamon ng pagbabago. Sa panahong ito, kung saan parang palagian na lang tayong nakikipagbugno sa mga sakuna, mula sa malalakas na bagyo na nagdudulot ng baha hanggang sa matinding init na sumusunog sa ating mga pananim, hindi na natin kayang ipagwalang bahala ang mga babala ng kalikasan. Ang climate change ay hindi teorya o eksena sa pelikula. Ito ang realidad na kinakaharap natin ngayon. Mga magsasakang naghihikahos dahil sa baha, sa tagtuyot at mga hayop at halamang naglalaho dahil sa pagkasira ng kanilang mga tirahan. Halimbawa, noong 2021, ang Super Typhoon Odette ay nagdulot ng pagkawasak sa Visayas at Mindanao. Libo-libo ang nawalan ng tahanan at hindi bababa sa 400 katao ang nasawi. Ngunit bago pa man tayo makabangon, dumarating na naman ang susunod na krisis. Ito ang magiging kaugalian natin, ang maging biktima ng paulit-ulit na trahedya na sanhi ng ating sariling kapabayaan. Hindi sapat ang pag-asa sa gobyerno o sa mga eksperto lamang. Ang solusyon ay nagsisimula sa ating mga kamay. Bawat plastik na hindi natin itinatapon sa ilog, bawat punong tinatanim, at bawat lakad na imbes kotse ang gamitin. Mga maliliit na hakbang na magiging pundasyon ng pagbabago. Ngunit paano kung patuloy tayong mananatiling bulag? Ang mga susunod na henerasyon ang magtatanong sa atin. Bakit ninyo hinahayaang mawasak ang mundo? Sa huli, ang pagtugon sa climate change ay hindi lamang tungkol sa pagligtas sa planeta. Ito ay pagmamahal sa kapwa, sa mga batang nangangarap ng ligtas na kinabukasan, sa mga magulang na nagsasakripisyo para sa pamilya, at sa mga bayaning hindi nakikita pero araw-araw na nakikipaglaban para sa kalikasan. Tayong lahat ay may papel, maging huwaran, maging responsable, dahil ang pagbabago ay nagsisimula sa pagbabago ng sarili. Maraming salamat at mabuhay tayong lahat.